Sabi ng mahal ng Panginoon, lahat. Kasi mga minamahal, pag pinag-aralan natin mainam yung word na cast o ilagak, meaning po niyan, mga minamahal, to deliberate of throwing a burden. Everybody say amen. Talagang totaling ibinabato mo sa iba, inaalis mo sa iyo yung pasanin. Yan ang ibig sabihin ng cast. Everybody say, praise the Lord. Meaning, you're not just telling our God. You're not just telling Jesus na meron akong problema, mga minamahal. But actively choosing to let Him carry our burden instead of taking them back. Everybody say, amen. Kapag nilagak mo sa Diyos, mga minamahal, pumunta ka sa banal na gawain na bagsak ang iyong mga balikat, pagkatapos ng banal na gawain, dapat masigla ka na. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi nga binigay mo na inalis mo na. Kaya nga yung mga Kristiyano malungkot, dumalo ng banal na gawain, pag-uwi malungkot pa din, hindi kasi inaunawaan ang Word of God. Lahat ng kailangan natin nasa salita ng Diyos. Mga minamahal, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, cast all. Ibig sabihin yan, totally trusting God. Mga minamahal. Ang Diyos, hindi lamang gusto niyang marinig yung problema mo, hindi lamang gusto niyang malaman kung ano yung pinagdaraanan mo, ang gusto ng Diyos, alisin yan sa iyo. Everybody say amen. Ayaw ng Diyos na pinapasan mo mag-isa yan. Alam ng Diyos na tao lamang tayo, may limit ang ating kakayahan, ang ating lakas, nauubos. Everybody say praise the Lord. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, cast all Hindi sinabi ng mahal na Panginoon, cast some of your problem. No. Ang sabi ng mahal na Panginoon, cast all your burdens. Lahat. Every single fear, anxiety, depression, pag-aalala, kalungkutan, mga minamahal, lahat ng uri na nagpapabigat sa iyong kalooban, ang sabi ng Diyos, akin na yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga Diyos siya, tao ka. Tao tayo, Diyos siya, mga minamahal, kaya niyang gawin lahat. Everybody say amen? Kasi ibang Kristiyano, ayaw ibigay sa Diyos yung pinapasan. O yung pasanin nila. Kaya may mga Kristiyano, mabigat yung pagdilingkod sa Diyos. Dapat pag dumalo ka sa banal na gawain, talagang na-revive ka. Yung puso mo, punong-puno ng kagalakan, dapat yan. Everybody say amen. Hindi yung galing ka ng banal na gawain, ano kayang pagkain mamaya? Ano kayang pambili ng gatas? Ano kayang pambayad ng bills? Galing ka sa gawain, nakipag-ugnayan ka sa Diyos. Mahirap ba yung Diyos mo? Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Nakakalungkot yung ganoon na naglilingkod tayo sa Diyos. May Diyos tayo sa ating buhay, pero palagi tayong balisa sa mga bagay-bagay. Hindi po gusto yan ng ating mahal na Panginoon. Sayang naman na tayo naglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Everybody say amen? Kasi kung wala tayong pinagkaiba sa mga tao sa sanlibutan, kung paano sila nababalisa, kung paano sila namumroblema, nakasimangot palagi kapag may mga problema sila, hindi na nakatulog ng maayos, sayang lang na may Diyos tayo. Dapat hindi tayo katulad ng tao sa sanlibutan. Everybody say amen? Sa totoo lang mga minamahal, wala namang ibang dahilan kung bakit nalulungkot ang mga anak ng Diyos Isa lang ang dahilan. Problema. Wala nang iba, mga minamahal. Financial, problema yan. Sa pamilya, problema yan. Karamdaman, problema yan. Lahat ng kikinababalisa ng mga anak ng Diyos, problema. Tama po ba? Everybody say amen. Kaya nga, we need to understand the Word of God, mga minamahal. Lahat ng solusyon sa problema natin nasa salita ng Diyos. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng solusyon sa problema ng mundo, lahat. Mga minamahal, lahat matatagpuan natin sa Bible. Sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, Thy word is a lamp unto my feet and a light to my path. Yan ang sabi ng mahal na Panginoon. Ang Word of God yung ating ilaw. O imagine mo kung wala kang alam sa Word of God, anong ilaw mo sa paglilingkod mo? Everybody say, amen. Palagi kang nadarapa. Kasi hindi mo makita yung dinadaanan mo. Wala kang ilaw.
Kaya nga mga minamahal, kinakailangan nating maunawaan, kinakailangan nating marinig, kinakailangan nating mapag-aralan ang banal na salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Hosea 4:6, my people are perish because of lack of wisdom. Kaya nga doon nangangapahamak yung mangbayan ng Diyos dahil kinulang sa kaalaman sa salita ng Diyos. And this is very important, mga minamahal. Kapag kulang tayo sa salita ng Diyos, hindi natin lubos makamtan ang benepisyo nito. Everybody say amen? May palaki ang benepisyo ng salita ng Diyos sa buhay po natin. So, pwede palang ibigay ang problema sa Diyos. Pwede palang ilagak sa Diyos ang ating mga pasanin. Pwede. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Buhay nga niya, hindi niya ipinagkait eh. Ano ba yung problema mo ngayon? Hindi niya ba kayang pasanin yan? Everybody say amen. Yung buhay ng Diyos. Ibinigay, mga minamahal, nasa Bible ba yung kahit maliit na bagay o kahit maliit na alalahanin natin ay pinagmamalasakit ng Diyos? Nasa Bible ba yan? Bisa kasi, iniisip natin mga minamahal ang Diyos kumikilos lang sa mga malabundok na problema. Kaya lang madalas natin naiisip. Pagka yung wala ka na matakbuhan, doon lang kikilos ang Diyos. Yes, madalas, dyan kumikilos ang Diyos. Totoo yan. Pero wag natin kalilimutan, kahit pinakamaliliit na alalahanin natin, pag binigay mo yan sa Diyos, kikilos ang Diyos. Nasa Bible ba yan? Basahin ba natin, mga minamahal? 2 Kings chapter 6, verses 4 up to 7. Ikalawang hari 6, 4 hanggang 7. Ay po sa aklat na Ikalawang Hari, 6:4 hanggang 7. Sa gayo yumaon siyang kasama nila, at nang sila'y dumating sa Jordan, sila'y nagsiputol ng kahoy. Ngunit, samantalang ang isa'y pumuputol ng isang sikang, ang talim ng palakol ay nalaglag sa tubig at siya'y sumigaw. At nagsabi, sa aba ko, Panginoon ko, sapagkat hiram. At sinabi ng lalaki ng Diyos, saan nalaglag? At itinuro niya sa kanya ang dako at siya'y pumutol ng isang patpat at inihagis doon at pinalutang ang bakal. Amen. 7. At kanyang sinabi, kunin mo. Sa gayoy kanyang inuunat ang kanyang kamay at kinuha. Palakpakan natin ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Dapat naunawaan po natin, mga minamahal. Hindi ko na uulitin para hindi po tayo humaba. Ito po, mga minamahal, sa pangyayaring ito, si Propeta Eliseo, may kasama siya mga lalaki. May mga grupo ng kalalakihan na kasama po ni Propeta Eliseo para sila po ay mamutol ng mga punong kahoy malapit sa tabi ng ilog ng Jordan. Mga minamahal. At habang nagtataba sila ng mga punong kahoy, may isang lalaki. Hindi niya sinasadya, nung paghampas niya nung palakol sa puno, yung pinakaulo, yung bakal, ay napunta po sa ilog. Imagine niyo po, mga minamahal, gaano kabigat yon, yung ulo ng palakol, hindi yan lulutang. Everybody say amen. At ang ilog, mga minamahal, ang ilalim niyan, kadalasan putik. Yung parang mud, na kahit naapakan mo na yan, pagka mabigat yung isang bagay na lumagpak dyan, lulubog pa yan sa ilalim. So, sa madaling salita, imposible nang makita. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na-stress yung lalaki. Na-stress siya. Paano po, mga minamahal? Hiram niya lang kasi yung palakol. Hiniram niya lang yun. So, grabe yung stress ng lalaki. Sumigaw pa nga siya na, sa aba ko, Panginoon. So, parang sa salita natin ngayon, naku, lagot ako. Parang ganon. Naku, lagot ako. Sabi ng malalim na Tagalog, sa aba ko. So talagang na-stress siya. Alam niyo kung bakit, mga minamahal? Nung panahon iyon, mahal po yung halaga ng palakol. Hindi katulad sa panahon natin, kahit sa palengke, mga minamahal, may mabibili kang palakol. Pero nung unang panahon, hindi lahat marunong gumawa ng palakol. Kaya mahal ang halaga. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So, mga minamahal, na-stress yung lalaki, nag-alala siya. Kasi nga, malabo na maibalik yung palakol Nalubog na sa tubig sa ilog pa. Pero,
Sabi ng propeta ng Diyos, ano nangyari? Sabi niya, lingkod ng Diyos, hindi ko sinasadya na nalaglag yung ulo ng palakol sa ilog. So, anong ginawa ng propeta ng Diyos? Propeta Eliseo, kumuha siya ng patpat. Kung saan nahulog yung palakol, doon niya inahagis yung patpat. At maya-maya lumutang. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Imposible yan. Imposibleng lumutang ang bakal na mabigat sa tubig, mga minamahal. Kung titignan natin, mga minamahal, mabigat na mabigat ba yung problema ng lalaki? Hindi ganoon kabigat. Hindi naman siya papatayin. Hindi naman siya ikukulong. Hindi naman buhay ang nakataya. Pero, nung lumapit siya sa Diyos, inilagak niya sa Diyos, nagmalasakit ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Nagmalasakit ang Diyos. Mga minamahal, basta ibinigay mo sa Kanya, pinagdaraanan mo ang lalahanin mo, kahit maliit man yan. Basta ibinigay mo sa Diyos, asahan mo, kikilos ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas. Ang ating mahal na Panginoon, asahan mo, may gagawin siya. Yun na nga wala nang pag-asa yun. Kung tutuusin, hindi na yung makita. Pero dahil inilagak niya sa mahal na Panginoon, yung bagay na imposible, ginawang posible ng Diyos. Mababago ba yan sa panahon natin? Hindi. Hindi yan mababago. Ganoon pa rin ang Diyos hanggang ngayon. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabihin mo, mahal na Panginoon, okay lang ba na humingi ako sa iyo ng sapatos? Wala akong sapatos sa aking pagpasok sa eskwelahan. Wala akong bag, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, okay ba humingi ako ng pambili ng pagkain bukas? Yes. Kaya nga Diyos siya Kaya nga naglilingkod ka sa Kanya, papagaanin niya yung pasanin mo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Minsan kasi hindi nilalapit natin sa mahal na Panginoon, yung malalaking bagay lang. Mahal na Panginoon, gusto kong makapag-graduate yung anak ko. Mahirap na bagay yan. Gusto ko engineer siya, makapagtapos siya ng engineer. Hindi yan madaling bagay, mahirap yan. Kaya nga minsan, madalas, mga Kristiyano, yan lang yung iniisip natin na tutugon ng Diyos. Yan lang yung iniisip natin na pwedeng ilapit sa Diyos. Hindi pala, kahit pala maliit na bagay, ang sabi ng Panginoon, cast all your cares upon Him and He will answer us. He is caring for us. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi mo na kailangan mag-isip ng malaking, malabundok na problema para tumugon ng Diyos. Hindi. Basta ibinigay mo sa mahal na Panginoon. Kahit simple lang yan. Humingi ka ng sapatos sa mahal na Panginoon, tignan mo. Later, sooner or later, may mag-aabot sa'yo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun po yan. Sa maniwala man tayo o sa hindi, sooner or later, lahat ng pinagpe-pray natin, lahat ng iniiyak natin sa Diyos, magkakaresulta yan. Everybody say, Amen. Kahit hindi mo maramdaman, kahit hindi mo makita, basta lagi mong iniiyak sa Diyos yan, sooner or later, may resulta yan. Malaki ang impact niyan sa harapan ng Diyos. Huwag po natin kalilimutan, mga minamahal, mayroong araw ng pag-aani. Nasa Biblia yan. Kung mayroong araw ng pag-aani, damihan mo yung pagtatanim. Walang makampo natin. Ang mahal na Panginoon, damihan mo na. Dagdagan mo yung itinatanim mo para marami kang anihin. Everybody say amen. Yung palaging pagdalo sa banal na gawain, sinisikap mong makadalo sa banal na gawain palagi. Pagtatanim yan, kapatid. Everybody say praise the Lord. Yung palagi mong kahit pagod ka, kahit puyat ka, talagang pag-araw ng banal na gawain, hindi ka uma-absent. Everybody say amen. Nagtatanim ka. Mga minamahal, yung palaging pagpupuri sa Diyos, napaka malaking bagay yan sa harapan ng mahal na Panginoon. Pinapupurihan mo ang Diyos kahit kaliwat kanan ng mga problema mo, kahit parang pakiramdam mo, pasan-pasan mo ang buong daigdig, pero nagpupuri ka pa rin sa mahal na Panginoon. Pagtatanim yan, mga minamahal. At isang tiyak na bagay, pag dumating ang araw ng pag-aani, marami kang aanihin. Baka hindi magkasya sa sisidlan mo. Palakpakan natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon.
Kahit hindi mo pa makita yung resulta ng mga panalangin mo ngayon, mga dalangin mo, huwag kang mapapagod. Huwag kang titigil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Everybody say Amen. Kadalasan, mga minamahal, ang tugon ng ating mahal na Panginoon sa ating mga panalangin, mga minamahal, sa panahon niya. Kaya minsan, meron tayong sariling timetable, kaya nadidisappoint tayo. Pero it doesn't mean na walang impact yung prayers mo, na walang impact yung pagdalo mo. Everybody say Amen. Mayroon sagot yan. Naka-ready na. Maghintay lamang tayo. Everybody say praise the Lord. So do not give up sa pagdilingkod. Mga minamahal. Huwag kang titigil sa pagdalo sa banal na gawain. Yung masasamang tao, hindi tumitigil gumawa ng masasama. Ikaw pa na, ginagawa mo mabuti, titigil ka ba? Everybody say, praise the Lord. Hindi porke wala pang resulta yung panalangin mo, itatamarin ka na sa paglilingkod. Tatamarin ka na sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi porke yung prayers mo wala pa, ay ayaw mo lang dumalo. Everybody say, Amen. Palakpakan natin ng malakas. Ating mahal na Panginoon. Yung mga magnanakaw, hindi tumitigil magnakaw, masama yan. Yung mga masasamang loob, hindi yan tumitigil sila. Eh ikaw yung pagsamba mo sa Diyos, napakabuti niyan, tapos ititigil mo? Wag, do not give up. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Eh ang bigat-bigat, mahal na Panginoon, yun ang pasanin ko eh. Yun nga ang problema. Kaya maraming Kristiyanong gumi-give up. Kaya maraming Kristiyanong tumatalikod. Pinapasan natin mag-isa. Yung pagsubok, yung problema. Nag-aantay ang Diyos, give it all to Jesus. Everybody say, Amen. Hindi mapapagod ang Diyos, mga minamahal. Kahit sabay-sabay tayo lahat, ibigay natin pasananin natin sa Kanya. Hindi mapapagod ang Diyos. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po yung famous poem, Christian poem. Alam to ng karamihan eh. Yung famous Christian poem na Footprints in the Sand. Alam niyo po yan, mga minamahal? Sino po nakaalam? Magsabing Amen. So, may mga nakakalam, mayroong hindi nakakalam. So, ganito po yan. Very famous to. Yung writer nito na naginip. Na naginip siya, mga minamahal, na kasama niyang naglalakad sa buhanginan ang mahal na Panginoon. So, kaya ngayon nakikita niyang bakas ng paa ay 4 na piraso. So, 2 pares. So, yun yung impresyon sa panaginip ng writer. Pero nung dumating yung mga pagsubok niya, mga minamahal, nakita niya ng bakas ng paa doon sa buhanginan ay 1 pares na lang. So, tinanong niya, mahal na Panginoon, nasaan ka nung panahon ng pagsubok ko? Mahal na Panginoon, nasaan ka nung ako'y dumaraan sa problema? Bakit iniwan mo ako? Kasi nga, nakikita niyang yapak ng paa ay 2 na lang. Ang akala ng writer sa panaginip niya, mag-isa na lang siya. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Hindi mo bakas ng paa yan. Bakas ng paa ko yan. Kinakalong kita. Sa panahon na ikaw ay may problema, may pagsubok, karga-karga kita. Everybody say Amen? Kaya nga nun, huwag mong iisipin, mag-isa ka. Mga minamahal. Hindi tayo kailanman na pababayaan o iiwan ng ating mahal na Panginoon. We are very precious sa kanyang banal harapan. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Tandaan po natin, pag matuwid tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, we are believer of the gospel. Pagka may pagsubok tayo, may problema tayo, lagi mong kasama ang mahal na Panginoon. Kaya hindi ka dapat mag-aalala. Everybody say Amen? Kasi mga minamahal, yung kabalisahan ay kawalan ng pananampalataya. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Natapos na po tayo. 2 po itong magkasunod na talata, mga minamahal. Mateo 6:26 hanggang 27 at Mateo 10:29. Kindly. Dito po sa Mateo 6:26, 27 at Mateo 10:29. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghasik
di nagsisigapas, di nagtitipon naman sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan, hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Dito po Amen. sa Gis 29, hindi baga ipinagbibili ng isang beles ang dalawang maya, at kahit sa kanila hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahintulot ng inyong ama. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say Amen. So, bakit ibon o maya ang ginamit na halimbawa dito ng mahal na Panginoon? Mga minamahal. Kung tutusin, ang mga ibon ay hindi ganoon kataas na level ng animals, mga minamahal. Mas maraming mataas sa kanila na uri ng hayop. Pero, bakit ibon ang inahalimbawa ng Diyos? Anong dahilan? Para magising yung mga Kristiyanong nababalisa sa problema, bagamat may Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say Amen. May Diyos kang pinaglilingkuran, dapat hindi ka nababalisa. Dahil kung ang ibon, hindi pababayaan ng Diyos, how much more na ikaw na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis? Everybody say Amen. Ang ibon, hindi marunong magtrabaho yan. Wala namang ibang alam gawin yan. Lumipad, mag-tweet-tweet, mga minamahal. Pero ang sabi ng Biblia, hindi yan kailanman ginutom ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Pero ikaw na anak ng Diyos, marunong lumuhod, marunong magpuri, marunong magtaas ng kamay. Lagi mong sinasabi, mahal na Panginoon, ano ang aking kakainin? Ano ang pangbayad ng aking pangangailangan? Paano ang bukas, mahal na Panginoon? Di ba nakakahiya? Mas mahalaga ba ang ibon kaysa sa atin? Of course, mas mahalaga tayo. Binayaran tayo ng dugo ng Diyos. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yung ibon nga, hindi naman yan, wala yang alam. Mga minamahal. Ano sabi ng Biblia dito sa Mateo 10:29? Yung maya, ang halaga niya noon, panahon ng Israel, 2 beles. Ngayon, mga minamahal, magkano ba ang maya? Sa panahon natin ngayon, 250 pesos. Isa. So, napakamura. Pero ang sabi ng Biblia, yung maya na yan, hindi yan babagsak kung hindi pinahintulot ng Diyos. Tapos mag-aalala ka na ikaw ay binayaran ng banal na dugo ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas. Ang ating mahal na Panginoon, dapat hindi nababalisa ang mga Kristiyano. Everybody say Amen. Mas mahalaga ba ang maya sa atin? Hindi. Magkano lang ang maya? Punta ka sa palengke, bumili ka isa. Pero ang sabi ng Biblia, hanggat hindi yan pinahintulot ng Diyos na magutom, mamatay, hindi yan magaganap sa maya. Everybody say Amen. Ikaw marunong kang humingi sa Diyos. Marunong kang umiyak. Marunong kang magsumamo. Bakit ka mababalisa? Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung ulo ng palakol wala nang pag-asang makita pa yun. Pero inilagak niya sa Diyos. Ganoon ang gusto ng mahal na Panginoon. Siya lang yung asahan mo. Sa Kanya ka lang magtitiwala. Ang gusto ng Diyos, yung tiwala mo sa Kanya, buo. Kasi kapag nakita ng Diyos na nag-aalala ka, isa lang ibig sabihin yan, hindi buo ang tiwala mo sa Diyos. Kahit humingi ka lang ng panyo, mga minamahal, basta taos puso mong hiningi sa Diyos yan, ibibigay yan ang mahal na Panginoon. Ganoon tayo kahalaga sa Kanya. Kahit maliit na bagay, basta humingi yung anak niyang tapat, ibinibigay niya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Alam nyo, napakasarap na ganito yung level ng paglilingkod. Yung minsan na may desire yung puso mo, hindi mo pa binanggit, hindi mo pa ipinag-pray, pero naiisip mo lang palagi, magugulat ka dumarating sa'yo. Everybody say Amen? Sino nakaranas niyan? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ganyan ang Diyos. Hindi mo pa binanggit sa panalangin mo, hindi mo pa hiningi, pero lagi mong naiisip. So, ibig sabihin, desire ng heart mo. Mas magugulat ka, ibinibigay ng Diyos. How much more pag binanggit mo pa? Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Mayroon tayong problema, mayroon tayong alalahanin, huwag kang mabalisa.
Ibigay mo sa mahal na Panginoon lahat. Everybody say amen. Focus on the promises of God. Dahil ang sabi niya, nagmamalasakit siya sa atin. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Naalala ko tuloy yung aking mga times na nasa tiyan pa lamang ng beloved wife ko yung aming panganay na anak. But of course, wala naman perpektong Kristiyano, mga minamahal. Sometimes, makakaramdam tayo ng kabalisahan. Pero wag naman lahat ng buhay mo, ng paglilingkod mo, puro balisa ka. Wag ganon. Sometimes talaga dumarating yun, makakaramdam tayo ng pag-aalala. Pero pag nabasa mo yung salita ng Diyos, pag niremind ka ng Word of God, ay teka, may Diyos pala ako. Okay lang yun. Okay lang yun. Pero yung kahit may Diyos ka na, napakinggan mo na ang Word of God, nagbasa ka ng Biblia, nangusap na malapitan sa pero nag-alala ka pa rin, ayaw ng Diyos yun. Everybody say amen? So nangyari mga minamahal, yung aming beloved son, nasa tiyan pa lang, mga ilang buwan na lang, mga anak na siya. Nag-uusap kami. Ang mahal po ng mga damit ng newborn, mga minamahal. So parang yun yung aming pinag-uusapan ng aking mahal na asawa. May pambili kaya tayo ng mga damit ng anak natin, mga pambili ng gatas, diaper. Pinag-uusapan namin. Hindi naman totally nag-aalala, parang napag-uusapan lang. Sabi ko, buhay ang Diyos. Tiwala lang tayo. Alam niyo mga minamahal, wala man akong pinagsabihan. Hindi man ako humingi sa tao. Basta nagpe-pray lang kami. May ginamit na kapatiran, 5 box ng damit ng bata from newborn hanggang 5 years old. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ibinigay sa akin. Walang bayad. Kompleto. Damit, t-shirt, polo, jacket, sapatos. From newborn up to 5 years old. So, 5 taon, hindi kami halos bumili ng gamit ng anak ko. Sino nag-provide? Mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo mga minamahal, even small details na ating inaalala, pag ibinigay mo sa Kanya, tutugon siya. Kasi nga, pangako niya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Basahin na po natin ang huling talata, mga minamahal. Mateo 11:28, maganda ng ating mga awit, ating mga manunugtog, mga minamahal. Mateo 11:28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin. Come to me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, kung titignan natin mga minamahal, yung generation natin ngayon, itong panahon natin ngayon, napakadaming taong pagod na pagod. Ang dami, lalo na sa sanlibutan, napakaraming taong pagod na pagod. Hindi ang physical ha, ang kaluluwa nila. Everybody say, amen? Hindi sila pagod maghanap buhay, magnegosyo, hindi. Maraming tao ngayon, pagod ang kaluluwa, kakaisip sa problema. Kung saan titira, anong pambili ng pagkain, anong pang-enroll sa kanilang mga anak, anong pambayad sa mga bills. Yan ang nararamdaman ng mga tao sa sanlibutan. Hindi nila alam ang gagawin nila. Okay lang yun. Bakit? Wala silang Diyos eh. Everybody say, praise the Lord. Pero kapag may Diyos ka, hindi ka dapat ganon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, pagod ka? Lumapit ka sa akin. Kaya nga dapat walang Kristiyano magsasabing, pagod na ako, mahal Panginoon, ayoko na maglingkod. May problema sa'yo. Bakit? Hindi ka lumalapit sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sa tuwing napapagod ka, sa tuwing pakiramdam mo, pasan-pasan mo ang buong daigdig, lumapit ka sa Diyos. Dahil sabi ng mahal na Panginoon, pagpapahingahin ka niya. Hindi sinabi ng Diyos na dadagdagan ko pa yan. Hindi sinabi ng Diyos na mali ka kasi. Ikaw kasi. Hindi. Pagpakiramdam mo, pasan-pasan mo ang daigdig, at parang wala kang makitang solusyon, lumapit ka sa mahal na Panginoon. At ang sabi niya, pagpapahingahin kita. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga tao sa sanlibutan, okay lang yan na manghina, na halos mawala ng pag-asa dahil walang Diyos yan eh. Everybody say amen. Ikaw may Diyos ka. Alam niyo gano'ng kalaya ang Diyos sa atin? He is just prayer away. Pag lumuhod ka na, nagtaas ka na ng kamay, katabi mo na ang Diyos. Palakpakan mo natin ang mahal na Panginoon.
Anong panalangin ang hindi maabot sa banal na trono ng biyaya ng Diyos? Anong panalangin mo kahit bulong mo, marinig ng mahal na Panginoon? Everybody say, Amen. Kaya kung pakiramdam mo ngayon, tinabunan ka ng daigdig, parang hindi natatapos yung problema mo, that's a big lie. Everybody say, praise the Lord. Dahil may Diyos na nagmamalasakit sa'yo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Habang tayo umaawit, mga minamahal, awitan natin ang isang awitin ng ating mahal na Panginoon at ating bulay-bulayin, mga minamahal, yung kanyang mga banal na salita. Sa umagang ito, praise God, wala naman taong walang problema. Lahat tayo may pinagdaraanan, may mga alalahanin, pero ang kagandahan, tayong mga anak ng Diyos, may Diyos na umaalalay. May Diyos na nagmamalasakit sa atin. Hallelujah! 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 Hallelujah!